Welcome back again sa atin Book of Life. Mga kapatid, today, nandito pa rin tayo sa favorite place natin, ang gilid ng karagatan. Alam niyo ba kung bakit, mga kapatid? Kasi isa itong biyaya para sa buhay ko. Yun na, malapit ako sa dagat. Kasi parang sasabihin ng mahal na Diyos ni Jesus Christ, anak, sulitin mo ang karagatan. Kasi sa bagong langit at ang bagong lupa, wala ng dagat. So mga kapatid, today ibabahagi ko sa inyo ang tinatawag na sa panahon natin ngayon, mga kapatid, itong tinatawag na huling pangyayari. So nasaan na ba tayo ngayon, mga kapatid? Dapat natin ito laging unawain, ang mga bagay na ito na kung saan ito yung makatulong sa atin patungo sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, hindi biro ang mabuhay dito sa mundong ibabaw. Kaya dapat nating malaman kung ano rin ang dapat nating gagawin. Sa buhay ng tao, dalawang bagay lamang. Nung bata tayo, naghahanda tayo ng future sa pamaraan ng mga magulang natin, sa kung sino man ang nagpapalaki sa atin. Sila ang gumagabay para sa ating future. Ngunit, habang lumalaki tayo, nagkaroon tayo ng pag-uunawa na kung saan ang Espiritu ng mahal ng Diyos, iniwan niya sa atin. Ang Espiritu ni Jesus Christ na iniwan sa atin, yun ay magagamit natin sa ating future. Mga kapatid, kung pinaghandaan natin ang ating future, na sa paglaki natin kung anong gusto nga ma-achieve natin sa buhay, dapat lalo nating paghahandaan ang ating kamatayan. Mga kapatid, ang usapang kamatayan, hindi ito sinasabing at the end. Ito, mga kapatid, ang tinatawag na simula, ang iyong paghahanda sa future mo. Mga kapatid, dapat mayroon tayong pangarap sa kamatayan natin. Mga kapatid, lagi nating tandaan, huling pangyayari, nasaan na ba tayo ngayon? Mga kapatid, para sa akin, sa ngayong panahon, ikapitong silyo tayo. Yun ang tinatawag na paghahanda at pagtatak. Makikita natin, mga kapatid, na sa Pahayag chapter 7, verse 3, ito, ang mga nakasaad dito, huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat, o ang mga punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. So mga kapatid, ibig sabihin, itong panahon, yung tinatawag na paghanda natin. Ito yung tinatawag, mga kapatid, na dapat magpatatak tayo sa noo. Karamihan sa atin, mga kapatid, hindi natin naunawaan kung ano bang ibig sabihin ng pagtatak sa noo. Mga kapatid, ito yung tinatawag na silyo, pagmamayari ka ng Diyos. Sa paanong pamaraan? Mga kapatid, hindi ito tinatawag na tatak o tatakan ka na literal, kundi ito, mga kapatid, nagpapatunay na ang tatak ng Diyos sa noo ay yung tinatawag ang isip, ang panampalataya mo at ang desisyon mo. Yun, mga kapatid, ang katotohanan sa tinatawag sa kasalukuyan na kung saan tayo ngayon. Ito, mga kapatid, ang tinatawag na ikapitong silyo na kung saan maghanda tayo. Paghahandaan tayo natin ang sarili natin, ang future natin, ang tinatawag ang kamatayan. Dahil sa panahon ngayon, ito na yung tinatawag na huling warning sa atin ng mahal na Diyos na kailangan na natin magpatatak. So mga kapatid, ang tinatawag na ikapitong silyo, ang paghahanda, ang pagpatatak nating, mga kapatid. Dahil lagi nating tatandaan, mga kapatid, habang may oras pa, kailangan natin magpatatak. Itong panahon,
ito ho yung ikapitong silyo na kung saan makikita natin sa Biblia natin na ang ikapitong silyo, naka-include ho dyan ang 7 trampeta. Kaya mga kapatid, huwag natin hantayin mga kapatid na tutunog ang trampeta. Kasi mga kapatid, pag tumunog ang trampeta, yun na ho mga kapatid ang tinatawag na katapusan ng babala ng ating mahal na Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, sa ngayong panahon, ikapitong silyo, panahon ng katahimikan at paghahanda na sa pahayag, chapter 7, verse 3, ito ho yung tinatakan ang mga tao sa noo. Ito tayo ngayon. Mga kapatid, ito ho ngayon ang sitwasyon natin. Kaya habang may oras pa, magpatatak ho tayo sa Diyos. Maging tapat ho tayo sa Kanya. Ano ba ang ibig sabihin ng tatak? Again, mga kapatid, yun ho ang isip, gawa, at panampalataya natin. Yung mga desisyon natin. Dahil mga kapatid, ang sa susunod, pagkatapos ng ikapitong silyo, ang 7 trompeta. Ang 7 trompeta, mga babala sa mundo na malapit na ang wakas. Kaya mga kapatid, dito, may pag-asa pa dito, tawag ng pagsisisi. Ito yung dapat nating kailangan. Dahil sa ngayong panahon mga kapatid, ito yung ikapitong silyo. Panahon ng katahimikan at paghahanda. Again mga kapatid, kung mayroon kayong Biblia, makikita ninyo sa ating Biblia sa pahayag chapter 7 verse 3 ang tinatawag na ang katahimikan, ang paghahanda. No? Mga kapatid, ngayong panahon, may panahon pa ho tayo. Mayroon pa ho tayong tinatawag, may oras pa. May oras pa tayo sa pagbabago. Kasi mga kapatid, pag yung panahon na yun ay magsara na, wala na hong oras pa. Wala na hong tinatawag na pagkakataon. Kaya mga kapatid, sa ngayon pa lang, dapat nating isipin na kailangan na natin magbago. Kailangan natin ang desisyon natin habang maaga pa mga kapatid. Kasi pag hinipan ang unang trompeta, yun na ho yung mga kapatid ang sinasabi na matatamaan ang mga tao na walang tatak ng Diyos. So mga kapatid, kailangan dapat natin unawain ang ikapitong silyo. Pag mayroon kayong Biblia, mababasa at makikita ninyo sa ikapitong silyo na kasama ho dyan. No? Sa talata na yan ang ikapitong trompeta. Ibig sabihin mga kapatid, sa panahon ho ng ikapitong silyo, nandyan din ho makikita natin ang ikapitong trompeta. So mga kapatid, ibig sabihin, yung ikapitong silyo, yun ho yung pinakahuling pagkakataon na ibinigay ng mahal na Diyos sa atin upang tayo ay magpatatak sa noo. Ibig sabihin mga kapatid, lagi kong inuulit na ang tatak sa noo, yun yung isip, panampalataya at desisyon mo. Hindi ito literal na tatak. Ito ho ay makataong pagdesisyon na pagsunod sa Diyos kung ano ba ang idesisyon mo sa kabuhi mo. Amen? Amen.